Kailangan niyang pumirma. Ano pa ba ang babalikan niya? Patay na ang ina niya. Ang bawat salita ay parang bubog na tumusok sa aking pandinig. Mas matalas pa sa kutsilyong hinihiwa ang aking puso. Ang boses ni Doña Elvira, ang aking biyenan, ay walang bahid ng anumang awa, malamig, kalkulado, at puno ng tagumpay. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakaawang na pinto ng aming silid-aklatan, kung saan ang anino ng gabi ay nagsisimula ng kumalat. Sa nanginginig kong mga kamay, hawak ko ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Ang amoy ng luya at toasted na bawang ay tila ng uuyam sa bigat ng hangin. Ito ang paboritong pagkain ni Rafael sa tuwing siya'y pagod o masama ang pakiramdam. Ipinagluto ko siya sa gitna ng sarili kong pagluluksa dahil iyon ang alam kong gagawin ng isang asawa. Ang magaruga, ang umunawa, ang magmahal. Ngunit ang init mula sa mangkok ay hindi umabot sa aking nanlalamig na kalamnan. Biglang bumigat ang hawak ko na para bang hindi lugaw ang laman nito, kundi lahat ng aking isinuko, lahat ng pangarap na tinalikuran ko para sa lalaking nasa loob ng silid na yon. Namanhid ang aking mga daliri. Sa isang saglit, ang buong mansyon, ang tahanang pinilit kong ituring na akin, ay naging isang lugar na banyaga at mapanganib. Dahan-dahan akong humakbang papasok. Ang bawat galaw ay kontrolado upang hindi nila makita ang pagkawasak sa loob ko. Inilapag ko ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ni Rafael, ang asawa ko. Hindi man lang niya ako tiningnan. Ang mga mata niya'y nakapako sa sahig na gawa sa mamahaling narra na para bang ang pag-iwas sa aking paningin, ang magliligtas sa kanya mula sa sarili niyang kaduwagan. Serafina, nagsalita si Doña Elvira. Ang kanyang boses ay kasing kinis ng perlas sa kanyang leeg, ngunit kasing talim ng lason. Itinulak niya ang ilang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Pirmahan mo na ito. Hindi ko kailangang basahin. Alam ko kung ano ang mga iyon. Ang mga salitang annulment at waiver of claims ay lumulutang sa aking isipan. Mas masakit pa sa katotohanang ilang oras pa lang ang nakalipas mula nang ihatid namin sa huling hantungan ang aking ina. Ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa akin sa buong mundo. Ang mga mata ko'y muling bumaling kay Rafael, naghahanap, nagmamakaawa para sa kahit isang katiting na pag-asa. Isang salita, isang pagtango, isang paghawak man lang sa aking kamay. Ngunit ang nakuha ko mula sa kanya ay ang pangalawang sampal. Isang sampal na hindi tumama sa aking pisngi, kundi dumurog sa kung ano pa ang natitira sa aking kaluluwa. Para sa kapayapaan nating lahat, Serafina, bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Pumirma ka na. Ang kapayapaan nila, hindi ang sa akin, hindi ang sa amin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ako ang sakripisyo. Ako ang halagang kailangang bayaran para sa kanyang maginhawang buhay, para sa pagtanggap ng kanyang pamilya. Walang lumabas na tunog mula sa aking bibig. Tumango lang ako. Kinuha ang plumang inabot ni Doña Elvira. Ang kamay ko'y tila may sariling isip habang isinusulat ang pangalan ko. Ang pangalang minsan ay buong pagmamalaki kong idinugtong sa apelyido nila. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mga mata, tumama sa sariwang tinta at bahagyang minansyahan ng papel. Isang maliit na saksi sa pagkawasak ng isang buong buhay. Pag-angat ko ng pluma, tapos na ang lahat. Maari ka nang umalis. Utos ni Doña Elvira. Ang kanyang tono ay wala ng anumang pagkukunwari. Dalawang unipormadong gwardiya ang biglang lumitaw sa aking tabi. Walang salitang namutawi sa pagitan namin ni Rafael habang inihahatid ako palabas ng mansyon. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palayo sa buhay na akala ko'y sa akin. Nang marating namin ang dambuhalang tarangkahan na bakal, bumuhos ang malakas na ulan na para bang nakikidalamhati ang langit sa aking sinapit. Itinulak ako ng mga gwardiya palabas. Ang malakas na tunog ng pagsara at pagtrangka ng gate ay ang huling tunog
na narinig ko mula sa mundo ko. Naiwan akong mag-isa sa labas, suot pa rin ang itim na damit ng pagluluksa, habang ang ulan ay walang awang binabasa ang aking buong pagkatao. Napayakap ako sa aking tiyan, kung saan ang isang maliit na buhay ay nagsisimula pa lamang, hindi alintana ang bagyo sa labas at sa loob ng kanyang ina. Doon, sa gitna ng rumaragasang ulan, sa labas ng mansyon na minsan kong tinawag na tahanan, gumuho ang aking mundo. Wala na akong ina na mauuwian. Wala na akong asawang masasandalan. Wala na akong kahit ano. Wala na. Ang tunog ng pagbagsak ng bawat patak ng ulan sa semento ay tila isang malungkot na ritmong paulit-ulit na ipinapaalala ang aking kalagayan. Walang direksyon ang aking mga paa. Bawat sasakyang dumaraan ay naghahagis ng maruming tubig na tumatalsik sa itim kong bestida. Ngunit hindi ko na ito ininda. Ang lamig ay tumatagos na hanggang sa aking mga buto, ngunit mas nanlalamig ang aking puso. Sa gitna ng paglakad, natanaw ko ang isang luma at abandonadong waiting shed. Doon ako sumilong, umupo sa malamig at mamasa-masang sementadong upuan. Niyakap ko ang aking sarili. Sinusubukang hanapin ang kahit katiting na init, ngunit wala. Ang lugar ay amoy lupa at alikabok, isang testamento ng paglimot, tulad ko. Dito ba nagtatapos ang lahat? Sa isang madilim na silungan, basang-basa sa ulan at nag-iisa. Habang nakatulala sa kawalan, bigla kong naalala ang ilang baryang natira sa aking bulsa mula sa ipinambili ko ng kandila para kay inay. Kinapa ko ito. Ang mga piraso ng metal ay malamig sa aking palad. Isang pampublikong telepono, sa di kalayuan ang tila naging isang kumikislap na pag-asa. Nanginginig ang mga kamay na inihulog ko ang mga barya at pinindot ang numerong matagal ko nang hindi natatawagan. Pagkatapos ng ilang saglit, isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Hello? Aling Teresita? Bulong ko. Ang aking boses ay garalgal at halos mabasag. Serafina? Hija, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Sa narinig kong pag-aalala sa kanyang boses, gumuho ang lahat ng pader na pilit kong itinatayo. Humagulgol ako, hindi na mailabas ang mga salita, tanging ang tunog lamang ng aking nasirang puso. Ngunit naintindihan niya, ang isang tunay na ina ay hindi nangangailangan ng maraming salita. Ang sumunod na mga oras ay malabo. Nagpadala si Aling Teresita ng pera sa pinakamalapit na money remittance center. Sakay ng isang bus na paprobinsya, habang nakatingin sa bintanang puno ng hamog, pakiramdam ko ay isa akong multo na bumabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Walang laman ang aking mga mata, walang laman ang aking isip, tanging pagod at pighati. Pagdating ko sa Iloilo, ang amoy ng probinsya, ang amoy ng basang lupa at sariwang hangin ay sumalubong sa akin. Ngunit maging ito ay tila banyaga. Ang aming maliit na bahay na gawa sa kahoy ay nakatayo sa dilim, balot ng alikabok at katahimikan. Ang hardin ni inay sa harapan ay nilamon na ng mga ligaw na damo. Isa na rin itong ulila, tulad ko. Nang akma ko nang buksan ng pinto, isang ilaw ang bumukas mula sa katabing bahay. Si Aling Teresita, may daladalang lampara, ay nagmamadaling lumapit. Walang tanong, walang husga. Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap na nagpainit sa aking nanlalamig na katawan. Halika na, Hija. Nagluto ako ng mainit na sabaw, sabi niya, habang inaakay ako papasok sa kanyang tahanan. Dahan-dahan niyang inalis ang mga tuyong dahon na sumabit sa aking buhok, isang simpleng kilos ng pag-aaruga na nagpatulo muli sa aking mga luha. Matapos kong makakain at makapagpalit ng tuyong damit, habang nakaupo kami sa kanyang maliit na sala, nagsalita si Aling Teresita sa isang seryosong tono. Bago namatay ang iyong ina, may iniwan siyang habilin sa akin, isang baul.
Para sa'yo lang daw, sa oras na kailangan mo nang magsimula muli. Isang baul? Nagtaka ako. Dinala niya ako pabalik sa aming bahay, sa ilalim ng lumang kama ni inay. Mula roon ay hinila niya ang isang baul na gawa sa maitim na kahoy, balot sa alikabok at agiw, tila isang kayamanan mula sa nakaraang panahon. Ito ang sagot. Ito ang simula. Inilapag niya ito sa aking harapan. Ang aking mga daliri ay marahang dumampi sa malamig at magaspang na ibabaw nito na parabang sa paghawak ko dito ay mahahawakan ko rin ang aking ina. Puno ng pag-asa, tiningnan ko si Aling Teresita. Ngumiti siya ng malungkot at umiling. Pero hindi niya iniwan sa akin ang susi. Ang baul ay nakatayo sa gitna ng maliit na sala, isang tahimik na saksi sa aking pagkabigo. Ang matigas na kahoy nito ay tila ng uuyam. Itinatago ang mga lihim na maaring maging sagot sa lahat ng aking katanungan. Ngunit ang susi, ang munting piraso ng metal na magbubukas sa nakaraan, ay mailap. Sa loob ng 2 araw, ang buong bahay ay tila naging isang malaking palaisipan at ang susi ang nawawalang piraso. Hinalughog ko ang bawat sulok. Ang ilalim ng mga lumang aparador, ang loob ng mga garapon ng asukal, ang mga siwang sa sahig na kahoy. Ngunit wala. Ang pag-asa na unang umusbong sa aking puso ay unti-unti na namang nalalanta, napapalitan ng pamilyar na pagkadismaya. Sa 3 araw, pagod na at halos sumusuko na, napaupo ako sa tumba-tumba ni inay. Sa aking tabi ay ang kanyang kahon ng pananahi, puno ng mga sinulid na iba't iba ang kulay, mga karayom at retaso ng tela. Marahan kong hinaplos ang takip nitong gawa sa kawayan. Dito ko siya huling nakitang masaya, habang tinatahi ang isang bestida para sa isang kapitbahay. Habang binubuklat ang mga gamit sa loob, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan, kasing liwanag ng sikat ng araw sa umaga. Naalala ko, noong bata pa ako, minsang itinago ni inay ang huli naming pera sa loob ng isang malaking rolyo ng sinulid na pula. "Dito, anak," sabi niya noon, dahil walang sino man ang mag-iisip na maghanap ng kayamanan sa isang bagay na simple at pangkaraniwan. Isang kislap ng pag-asa ang muling sumiklab sa akin. Mabilis kong kinuha ang mga rolyo ng sinulid, isa-isa. Hinawakan ko ang bawat isa, tinatantya ang bigat. Hanggang sa napadako ang aking kamay sa isang rolyo ng sinulid na kulay jade green, ang paboritong kulay ni inay. Mas matigas ito kaysa sa iba. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinisimulan kong alisin ang sinulid. Metro-metro ng sinulid ang aking inalis hanggang sa maabot ko ang pinakagitnang bahagi na gawa sa karton. At doon, sa loob ng maliit na espasyo, nakita ko ang isang bagay na kumikinang. Isang maliit at antigong susi. Ang paghinga ko'y tila huminto. Dahan-dahan kong isinuksok ang susi sa kalawangin nitong kandado. Sa simula ay ayaw nitong umikot, ngunit sa kaunting puwersa, isang mahinang tunog ng metal na bumuwal sa kanyang pwesto ang narinig ko. Ang pintig ng aking puso ay bumilis. Itinaas ko ang takip ng baul at kasabay ng alatiit ng matandang kahoy, isang pamilyar na amoy ang humalimuyak, ang amoy ng sampagwita, ang pabangong laging gamit ni inay. Napapikit ako. Sa isang saglit, pakiramdam ko'y nasa tabi ko lang siya. Yakap-yakap ako. Nang imulat ko ang aking mga mata, ang nakita ko sa loob ay hindi ginto o pera. Ang laman ng baul ay ang buhay ni inay. May mga tumpok ng mga retaso ng tela, mga disenyong iginuhit sa mga lumang papel, at isang kuwadernong nababalutan ng katad. Ito ang kanyang talaarawan. Sa nanginginig na mga daliri, binuklat ko ang unang pahina. Ang sulat kamay ni inay ay maayos at puno ng pangarap. Isinalaysay niya ang kanyang simpleng buhay sa probinsya, ang kanyang pagmamahal sa pagdidisenyo, at ang kanyang mga pangarap na makilala bilang isang mahusay na mananahi. At sa 5 pahina,
Isang pangalan ang tumambad sa akin na nagpatigil sa aking mundo. Elvira. Ayon sa talaarawan, si Elvira ang kanyang matalik na kaibigan noong sila'y mga dalaga pa lamang. Magkasama silang nangarap, magkasamang nagtrabaho sa isang maliit na patahian sa Maynila. Puno ng pagmamahal at pagtitiwala ang bawat salitang isinulat ni Inay para sa kanya. Binasa ko ang huling pangungusap sa pahinang yon. Isang pangungusap na tumusok sa aking puso at nag-iwan ng isang malaking katanungan. Ibinahagi ko kay Elvira ang aking pinakamalaking pangarap. Sana ay matupad namin ito ng magkasama. Ang pangalang iyon, Elvira. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa aking isipan, isang malupit na kabalintunaan na hindi ko matanggap. Ang babaeng dumurog sa aking pagkatao, ang babaeng walang awang nagtaboy sa akin sa gitna ng aking pagluluksa, ay siya palang matalik na kaibigan ng aking ina. Ang bawat masasayang salita na isinulat ni Inay tungkol sa kanya ay tila laso na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Ang sakit ng pagtataksil ay hindi na lamang sa akin. Ito'y isang sakit na nag-ugat pa pala sa nakaraan. Isang sugat na minana ko nang hindi ko namamalayan. Isinara ko ang talaarawan, ngunit hindi nito maisara ang mga tanong sa aking isip. Sa loob ng ilang araw, ang mga pahina ng kwadernong iyon ang naging kanlungan ko. Binasa ko hindi lamang ang tungkol sa kanilang pagkakaibigan, kundi ang tungkol sa tunay na kaluluwa ni Magdalena Alcantara. Binasa ko ang tungkol sa kanyang walang hanggang pagmamahal sa bawat hibla ng tela, sa kung paano niya nakikita ang isang obra maestra sa isang simpleng retaso, sa kung paano ang bawat tahi ay isang panalangin para sa kanya. Natuklasan ko ang isang inang hindi ko lubusang nakilala, isang artistang hindi nabigyan ng entablado, isang henyong ikinubli sa isang maliit na bahay sa probinsya. Sa mga huling pahina ng talaarawan, naroon ang kanyang mga guhit, mga disenyo ng damit na simple ngunit may kakaibang ganda at dignidad. Mga pangarap na iginuhit sa papel, ngayon ay naninilaw na sa paglipas ng panahon. Isang gabi, habang yakap-yakap ko ang talaarawan, naramdaman ko ang marahang paggalaw sa loob ng aking sinapupunan. Isang paalala na hindi na ako nag-iisa. May isang buhay na umaasa sa akin. May isang kinabukasan na kailangan kong itaguyod. Ang awa sa sarili ay hindi magpapakain sa aking anak. Ang mga luha ay hindi magbibigay sa kanya ng tahanan. Isang bagong damdamin ang pumalit sa pighati. Determinasyon. Isang nag-aalab na apoy na pinagliyab ng alaala ng aking ina at ng pangako para sa aking anak. Kinabukasan, hinila ko palabas mula sa sulok ang lumang makina ni Inay. Ang amoy ng langis at ng malamig na bakal ay nagbalik sa akin sa aking pagkabata. Noong pinapanood ko siyang manahi habang ako'y gumagawa ng aking takdang aralin. Pinunasan ko ang alikabok, nilagyan ng langis ang mga parte nito, at isinalpak ang isang bagong karayom. Ang pamilyar na ugong ng makina, nang muli itong umandar ay musika sa aking pandinig. Ito ang tunog ng pag-asa. Kinuha ko ang isa sa mga disenyo ni Inay, isang simpleng bestida na may eleganteng bagsak at detalyeng bulaklak na bordado sa kwelyo. Pumili ako ng isang malambot na tela mula sa mga itinagong gamit ni Inay. Isang tela na kulay jade green, katulad ng sinulid kung saan ko natagpuan ang susi. Habang ang aking mga kamay ay gumagalaw, may nangyaring mahika. Ang aking mga daliri na minsay nanginginig sa takot at sakit ay naging matatag at kampante. Bawat tahi ay isang paraan ng paghilom. Ang matalas na tunog ng gunting habang pinuputol ang tela ay tila pagputol na rin sa aking ugnayan sa masalimuot na nakaraan. Ang bawat hibla ng sinulid na humuhugis sa damit ay isang pangako para sa isang bagong simula. Nang matapos ang bestida, isinabit ko ito sa lumang manikin ni Inay. Perpekto. Ito ay hindi lamang isang damit.
Ito ang kaluluwa ni inay, ang kanyang pangarap na binigyan ko ng anyo. Dahan-dahan kong isinuot ito. Sa harap ng nanlalabo at may markang salamin sa aming kwarto, tiningnan ko ang aking refleksyon. Hindi ko na nakita ang babaeng wasak at talunan na itinapon sa labas ng mansyon. Hindi ko na nakita ang manugang ng mga Soriano. Ang nakita ko ay ang anak ni Magdalena, isang babaeng may kakayahang lumikha ng ganda mula sa pira-pirasong retaso ng buhay. Isang ina na lalaban para sa kanyang anak. Hinaplos ko ang tela sa aking balat. Dito, sa harap ng salamin, sa loob ng bahay na ito, isang bagong pangalan ang isinilang. Hindi lang para sa isang damit, kundi para sa isang pangako. Magda, bulong ko sa aking refleksyon. Para sa iyo, inay. Ito na ang simula. Hindi sapat ang isang pangalan at isang bestida para bumuo ng isang kinabukasan. Ang katotohanan iyon ay sampal na gumising sa akin mula sa panandaliang paghahanap ng lakas. Ang ugong ng makina ni inay ay hindi makakabili ng gatas para sa aking magiging anak. Ang mga pangarap na iginuhit sa papel ay hindi makakapagbayad sa kuryenteng aming ginagamit. Kaya, sa tulong ni Aling Teresita, ang sala ng aming munting bahay ay ginawa naming isang pansamantalang paggawaan at tindahan. Isinabit namin ang nag-iisang bestidang jade green sa isang lumang manikin na para bang isa itong hiyas sa gitna ng karaniwang mga bagay. Ngunit sa loob ng isang linggo, tanging mga langaw at ang mainit na hangin ng hapon ang aming naging bisita. Ang pag-asa ay nagsimulang manghina. Dalhin natin sa palengke sa Bayan Hija. Mungkahi ni Aling Teresita, isang umaga. Mas maraming tao roon. Ang ideya ay tila isang suntok sa aking natitirang orgulyo. Isang disenyo na pinangarap ni inay, ibebenta sa tabi ng mga isda at gulay. Ngunit nang haplusin ko ang aking tiyan, naintindihan kong wala ng lugar para sa aking pag-aalinlangan. Nagtayo kami ng isang maliit na pwesto sa isang sulok ng public market. Ang aming munting espasyo ay nasa pagitan ng nagtitinda ng mga tsinelas at ng naglalako ng mga palamig. Ang elegante at pinaghirapang bestida ay tila isang dayuhan sa magulong lugar na yon. Maraming napapatingin, bumibilib sa ganda, ngunit walang bumibili. Masyadong mahal, bulong ng isa. Saan ko naman isusuot yan? Sabi ng isa pa. Nang palubog na ang araw at handa na kaming magligpit, isang dalaga ang huminto sa aming harapan. Moderno ang kanyang pananamit. May hawak na telepono na tila laging kumukuha ng litrato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang bestida. Oh my gosh, ang ganda! Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na paghanga. Is this your design, ate? It looks very unique. Tumanggo ako. Ang aking puso'y biglang kumabog. Inspired po sa disenyo ng nanay ko. Hinaplos niya ang tela. Sinuri ang bawat tahi. I'm a local fashion blogger. Pwede ko bang bilhin? This is a gem. I have to feature this. Halos hindi ako makapaniwala. Ang perang iniabot niya sa akin ay ang unang perang kinita ko mula sa sarili kong pagod, mula sa pamana ng aking ina. Habang hawak ko ang mga papel na pera, pakiramdam ko'y hawak ko ang isang susi. Isang susi para sa isang bagong pinto. Ang saya sa aking dibdib ay halos hindi magkasya. Kinabukasan, nagulat na lang kami ni Aling Teresita nang sunod-sunod na may tumatawag at nagmemensahe sa aming luma at halos hindi ginagamit na social media page. Ang post ng blogger ay kumalat sa aming maliit na komunidad. Biglang may mga order na para sa mga damit na pangkasal, pang-debut at iba pa. Ang ugong ng makina ni inay ay hindi na tumigil. Ang aming munting sala ay napuno ng mga tela at sinulid at ang amoy ng pag-asa ay mas matapang pa sa amoy ng bagong plansang damit. Isang hapon, habang abala ako sa pagguhit ng isang bagong disenyo, at si Aling Teresita naman
ay nag-aasikaso sa pagtatahi. Isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming munting bahay. Ang tunog ng pagsara ng pinto nito ay tila isang anunsyo na hindi nababagay sa katahimikan ng aming kalye. Mula rito ay bumaba ang isang babaeng nakasuot ng pangdisenyong damit at salaming pang-araw. Dahan-dahan itong pumasok sa aming bukas na pinto. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong ay lumilikha ng matinis na ingay sa aming sahig na kahoy. Ang matapang na amoy ng kanyang pabango ay tila gustong sakupin ang buong espasyo. Inalis niya ang kanyang salamin at ang kanyang mga matang mapanuri at puno ng pangmamaliit ay tumitig sa akin. Si Camila Soriano. So, nagsalita siya, ang kanyang labi ay bahagyang nangumuso habang inililibot ang tingin sa aming magulong paggawan. You call yourself a designer now? How quaint. Ang pagdating ni Camila ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at nagpatay sa ninggas ng aming munting kandila ng tagumpay. Ang masayang kapaligiran sa aming sala ay biglang napalitan ng tensyon. Maging si Aling Teresita ay napatigil sa pagpedal sa makina, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagbabantay. Anong ginagawa mo dito, Camila? Tanong ko. Sinisikap na panatilihing matatag ang aking boses kahit na ang puso ko ay kumakarera na parang kabayong hinahabol. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi niya ako sinagot. Sa halip lumakad siya palapit sa manikin kung saan nakasabit ang isa kong bagong likha, isang blusang may detalyadong burda. Hinawakan niya ito gamit lamang ang dulo ng kanyang dalawang daliri na para bang ito'y isang basahang puno ng dumi. Primitive, deklara niya. Pagkatapos ay binitiwan ang tela na tila nandidiri. Walang originality. Your mother's tacky taste is all over it. Sa pagbanggit niya kay Inay, isang galit ang kumulo sa loob ko. Wala kang karapatang pagsalitaan ng nanay ko. Mariin kong sabi, umalis ka na. Umalis? Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan. Serafina, Serafina, you really think you can escape us? Akala mo ba, dahil nakapagtahi ka ng ilang bestida, sikat ka na? You are, and will always be, a poor girl from the province playing dress-up. Bawat salita niya ay isang karayom na tumutusok sa aking kumpiyansa. Gusto kong sumagot, gusto kong lumaban, ngunit ang lason ng kanyang mga salita ay tila pumipigil sa aking dila. Siya ang anino ng nakaraan na pilit kong tinatakasan, isang paalala ng aking kahinaan at pagkatalo. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo. Pagpapatuloy niya habang papalapit sa akin, ang kanyang mga mata ay nanghahamak. But let me give you a piece of advice. Stop, bago ka pa mapahiya. The fashion world is brutal. It will eat you alive. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at naglakad palabas. Iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango at ang bigat ng kanyang mga banta. Ang pagbisitang yon ay nag-iwan ng lamat sa aking determinasyon. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Camila ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Walang originality. Mapapahiya ka lang. Ngunit sa mga sumunod na linggo, sinubukan kong isantabi ang takot. Mas dumami pa ang aming mga kliyente. Isang bride mula sa kalapit na bayan ang nagpagawa ng kanyang wedding gown sa amin. Ito ang aming pinakamalaking proyekto. Bawat butil ng perlas at bawat tahi ng lace ay inalagaan ko ng husto. Ang bestida ay naging isang obra. Sa araw ng kasal, ang bride ay parang isang diwata. Ang mga litrato ng kasal, kasama na ang close-up shot ng gown, ay muling kumalat sa social media. Ang tagumpay na yon ang nagbigay sa akin ng lakas. Akala ko, tapos na. Akala ko, sa pamamagitan ng aking gawa, napatunayan ko na ang aking halaga. Ngunit nagkamali ako. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Aling Teresita, isang mensahero ang dumating.
May dalang isang makapal na brown envelope. Ang pangalan ko ay nakasulat sa labas at sa ibaba nito, ang pangalan ng isang malaking law firm sa Maynila. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Ang laman ay mga legal na dokumento, puno ng mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit isang pangungusap na naka-highlight pa sa kulay dilaw, ang malinaw na tumatak sa aking isipan. Cease and desist. Ayon sa sulat, ang Soriano Creations, ang kumpanya ng pamilya ni Rafael, ay formal na inaakusahan ang Magda, ang aking munting negosyo, ng brazen and shameless plagiarism sa isa sa kanilang mga upcoming signature designs. Ang tinutukoy nilang disenyo ay ang wedding gown, isang disenyo na alam kong mula sa puso't kaluluwa ko na binuo mula sa isang maliit na sketch sa talaarawan ni Inay, kasama sa sulat ang isang larawan ng kanilang orihinal na disenyo. Halos magkapareho, ngunit alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na ang sa kanila ang kopya. Paano? Paano nila nalaman? At sa ilalim ng lahat, naroon ang pinakamasakit na bahagi. Ang pangalang nakapirma sa reklamo, sa ilalim ng titulong Head Designer Soriano Creations, ay walang iba kundi ang pangalan ng aking asawa, Rafael Soriano. Ang sulat ay nahulog mula sa aking mga kamay. Ang hangin ay tila naubos sa aking baga. Hindi lang ito isang legal na kaso. Ito ay isang deklarasyon ng giyera at ang taong pinangakuan kong mamahalin habang buhay ang siyang nangunguna sa pagsalakay. Ang sobre ay nakahandusay sa sahig na kahoy, isang puting bandila ng pagsuko na hindi ko iwinagayway. Ang pangalan ni Rafael sa ilalim ng dokumento ay isang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa aking dibdib. Paano? Paano niya nagawa ito? Ang lalaking minsan ay nangako sa akin ng buwan at mga bituin. Ngayon ay siya pang nagnanakaw ng munting sinag ng araw na nagsisimula pa lamang sumilip sa aking madilim na mundo. Hayop sila, Hija. Mga demonyo sila. Narinig kong sabi ni Aling Teresita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang pinupulot ang mga papel. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanila, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo mo, wala na po tayong laban, Aling Teresita. Bulong ko. Ang boses ko ay walang laman. Paano tayo lalaban? Pera laban sa pangarap? Isang pamilyang makapangyarihan laban sa isang simpleng mananahi? Talo na po tayo bago pa man magsimula. Ang pag-asa na maingat kong binuo sa loob ng ilang buwan ay gumuho sa isang iglap. Ang nakikita ko lang sa hinaharap ay kadiliman. Hinawakan ni Aling Teresita ang aking mga balikat. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malumanay, ay nag-aalab ngayon. Hindi pa. Hindi pa tayo tapos sa Serafina. Naaalala mo ba ang isinulat ng iyong ina sa kanyang talaarawan tungkol sa kaibigan niyang si Isabella Cruz? Ang sabi niya ay isa raw itong napakagaling na abogada. Isang maliit na kislap ang sumilay sa aking isipan. Si Isabella Cruz. Ngunit sa pagkakaalala ko sa talaarawan, matagal nang retirado ang abogadong iyon. Ngunit marahil ay may pag-asa pa. Sa tulong ni Aling Teresita, nahanap namin ang numero ng telepono ni Attorney Cruz. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipindot ko ang mga numero. Nang may sumagot sa kabilang linya, isang matandang boses ng babae ang aking narinig. Ipinaliwanag ko kung sino ako, na ako ang anak ni Magdalena Alcantara. Sandaling katahimikan ang namayani. Magdalena. Bulong ng boses, puno ng lungkot at pangungulila. Matagal na panahon na, retirado na ako, Hija, ngunit meron akong kilalang makakatulong sa'yo. Ang pinakamagaling sa kanila. Ibibigay ko ang numero niya. Sabihin mong galing ka sa akin. Ang pangalang ibinigay niya ay Attorney Arturo Reyes. Ang paglalakbay pabalik sa Maynila ay ibang-iba sa aking pag-alis. Noon, ako'y tumatakas, wasak at talunan. Ngayon, ako'y bumabalik para lumaban. Ang bawat kilometro na nilalakbay ng bus
ay nagpapatatag sa aking determinasyon. Ang opisina ni Attorney Reyes ay nasa isang mataas na gusali sa Makati. Ang sahig na gawa sa marmol at ang mga pader na salamin ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Ang mundong minsan kong kinabibilangan, ngunit hindi naman talaga naging akin. Isang matandang lalaki na may buhok na halos puti na nana at mga matang puno ng talino ang sumalubong sa akin. Siya si Attorney Reyes. Ang kanyang kilos ay kalmado, ngunit may bigat. Inilatag ko sa kanyang mesa ang lahat. Ang sulat mula sa mga Soriano, ang mga litrato ng aking disenyo, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang tala-arawan ni Inay. Ito po ang kaluluwa niya, sabi ko, habang marahang inilalagay ang kwaderno sa ibabaw ng makintab na mesa. Ang paghawak ko dito ay tila paghahabilin ng aking huling sandata. Matiyaga niyang pinakinggan ang aking buong kwento. Bawat detalye, bawat sakit, bawat luha. Pagkatapos, binuklat niya ang tala-arawan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw sa bawat pahina. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Matapos ang tila walang katapusang sandali, isinara niya ang kwaderno. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Serafina, ang hawak mo ay hindi lamang isang tala-arawan. Ito ay isang testamento. May laban ka at isang malaking laban. Isang malaking hininga ng ginhawa ang kumawala sa aking dibdib. Ngunit bago pa man ako tuluyang mapanatag, nagpatuloy siya. Pero kailangan mong maghanda. Seryoso niyang sabi. I received a notice this morning. Nag-file ang Soriano Creations ng motion for a preliminary injunction. Ibig sabihin, hinihiling nila sa korte na pigilan kang magbenta ng kahit anong produkto ng Magda habang dinidinig pa ang kaso. Ano po ang ibig sabihin niyon? Tanong ko. Ang aking puso'y muling nagsimulang mangamba. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay walang paligoy-ligoy. Ibig sabihin, bago pa man tayo makatapak sa korte, gusto na nilang patayin ang iyong negosyo. Gusto na nilang patayin ang iyong negosyo. Ang mga salitang yon ni Attorney Reyes ay isang multo na sumunod sa akin pag-alis ko sa kanyang opisina. Sa maliit na kwartong tinutuluyan ko sa Maynila, ang 4 na sulok ng silid ay tila lumiliit. Sinisikip ang aking paghinga. Ang ingay ng syudad sa labas ay hindi marinig sa lakas ng dagundong ng kaba sa aking dibdib. Paano ka lalaban sa isang kalabang hindi pa man nagsisimula? Ang laban ay gusto nang putulin ang iyong mga paa. Sa gitna ng aking pag-aalala, ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng kahit kaunting kapanatagan ay ang tala-arawan ni Inay. Muli ko itong kinuha mula sa aking bag. Ang amoy ng luma nitong papel ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Binuklat ko itong muli, hindi para maghanap ng ebidensya, kundi para hanapin ang lakas ng babaeng nagsulat nito. Binasa ko ang bawat pahina hanggang sa dulo, ngunit nang marating ko ang huling pahinang may sulat, may naramdaman akong kakaiba. Pakiramdam ko'y hindi pa ito ang tunay na wakas. May kulang. Ang kwento ng kanyang pagkabigo kay Elvira ay tila biglang natapos. Walang malinaw na konklusyon. Sinuri kong mabuti ang kwaderno. At doon, napansin ko ito. Ang huling 2 pahina ay magkadikit. Hindi ito basta pagdidikit na dulot ng kalumaan. Ang mga gilid nito ay tila sinadyang pinagdikit ng isang uri ng pandikit. Marahil ay gawa sa gawgaw na ginagamit noong unang panahon. Isang lihim na sinadyang itago, marahil maging ni Inay mula sa kanyang sarili. Nagtungo ako sa maliit na kusina at nagpakulo ng tubig. Ginamit ko ang singaw mula sa takure para dahan-dahang palambutin ang pandikit. Isang teknik na nakita ko sa mga lumang pelikula. Ang aking mga daliri ay nanginginig sa bawat pagsubok na paghiwalayin ang 2 pahina. Sa bawat milimetrong paghihiwalay, halos humihinto ang aking paghinga
sa takot na mapunit ang marupok na papel at ang huling lihim na itinatago nito. Pagkatapos ng ilang minutong puno ng tensyon, nagtagumpay ako. Ang 2 pahina ay naghiwalay at sa huling pahina, naroon ang isang entry na may petsang iba sa lahat. Mas bago. Isinulat sa tintang bahagyang kumalat na, marahil dahil sa mga luhang pumatak dito, ang sulat kamay ni Inay ay hindi na kasing ayos ang dati. Ito'y garalgal, puno ng sakit at galit. At habang binabasa ko ito, ang sahig sa ilalim ng aking mga paa ay tila gumuho. 15 ng Marso, 1972. Ngayon ko lang nakita. Ang buong koleksyon na ipinagmamalaki ng Soriano Creations, ang kanilang kauna-unahang fashion show na naglagay sa kanila sa mapa ng industriya. Nasa dyaryo ang mga litrato, ang bawat modelo, ang bawat damit. Ang bawat isa ay parang punyal na itinarak sa aking likod. Nandoon lahat, ang koleksyon ng pangarap ko, ang mga disenyong buong tiwala kong ipinakita kay Elvira sa ilalim ng aming munting bubong habang nangangarap kami ng sabay. Ang bestidang may bordang sampagita, ang ternong may alon-alon na palda, maging ang pangalan ng koleksyon. Iyon ang mismong pangalang ibinulong ko sa kanya sa isang gabing umuulan. Ninanakaw. Iyon ang salita. Ngunit ang kinuha niya ay hindi lamang ang aking mga guhit. Kinuha niya ang aking pangarap, ang aking kinabukasan, at isinuot niya ito na parang sa kanya. Paano ko ito sasabihin kanino man? Sino ang maniniwala sa isang hamak na mananahi laban sa isang bigating pangalan? Idinikit ko ang pahinang ito. Itatago ko ang sakit na ito. Ngunit isinusumpa ko sa Diyos, balang araw, lalabas ang katotohanan, balang araw. Ang talaarawan ay nahulog sa aking kandungan. Ang hangin ay muling naubos sa aking baga. Ngayon, naintindihan ko na ang lahat. Ang galit ni Doña Elvira sa akin ay hindi dahil sa agwat ng aming estado sa buhay. Ito ay takot. Takot na sa bawat disenyo ko, makikita ng mundo ang anino ng babaeng minsan niyang ninakawan. Ang pag-akusa nila sa akin ng pagnanakaw ay hindi isang opensa. Ito ay isang depensa. Isang desperadong pagtatangka na unahang ilibing ang katotohanang pilit na umaahon mula sa hukay. Isang malamig na galit ang gumapang sa aking buong katawan. Hindi ito ang galit na sumisigaw. Ito ang galit na nagpapatigas sa iyong mga buto, nagpapatalas sa iyong isipan, at nagbibigay sa iyo ng isang malinaw na layunin. Ang hawak ko ngayon ay hindi na lamang isang talaarawan. Ito ang hustisya. Ang matagal nang naantalang hustisya para kay Magdalena Alcantara. At hindi na ako ang babaeng tumatakbo. Ako na ngayon ang bagyo. Ang araw ng pagdinig para sa preliminary injunction ay dumating kasabay ng isang makulimlim na umaga. Ang kulay abo na langit sa labas ng bintana ay tila salamin ng bigat na nakadagan sa aking dibdib. Sa tabi ko, si Attorney Reyes ay kalmado. Ang kanyang muka ay parang isang batong hindi matinag ng anumang alon. "Handa ka na ba, Serafina?" Tanong niya habang papasok kami sa Hall of Justice. "Hindi po," tapat kong sagot. "Pero kailangan kong maging handa." Ang courtroom ay malamig at tahimik, ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon. Sa kabilang panig ng silid, naroon sila. Si Doña Elvira, nakasuot ng isang eleganteng itim na terno, ang kanyang muka ay isang maskara ng inosenteng dignidad. Sa tabi niya ay si Camila, ang kanyang mga matay nag-aapoy sa pangmamaliit. At sa likod nila, si Rafael. Nang magtama ang aming mga mata, siya ang unang umiwas. Ang duwag, ang anino ng lalaking minsan kong minahal. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ng mga Soriano, isang matalas at agresibong lalaki. Ang unang nagsalita. Ipinresinta niya ang kanilang mga ebidensya, mga sketch na malinis at propesyonal na iginuhit, mga resibong may petsa,
Lahat ay nagpapatunay na ang disenyo ng wedding gown ay matagal na nilang pag-aari. Ang bawat salita niya ay isang pag-atake sa aking integridad. "Your Honor," sabi niya habang itinuturo ako. Ang nasasakdal, si Ginang Serafina Alcantara Soriano, o mas tamang sabihing dating Ginang Soriano, ay isang desperadong babae. Pinalayas mula sa tahanan ng mga Soriano dahil sa kanyang kaduda-dudang pagkatao. Sinubukan niyang maghiganti sa pamamagitan ng pagnanakaw sa pinakamahalagang pag-aari ng pamilya, ang kanilang legacy ng pagkamalikhain. Hindi ako kumibo, ngunit ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng mahigpit. Ang mga kuko ko'y bumaon sa aking palad. Pagkatapos, ang pinakamasakit na bahagi. Ipinatawag nila sa witness stand ang kanilang head designer, si Rafael. Naglakad siya ng mabagal. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-aatubili. Inilatag niya ang kanyang kamay sa Biblia at nangakong magsasabi ng katotohanan. Isang kasinungalingan sa simula pa lang. "Ginoong Soriano," tanong ng kanilang abogado, "maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung sino ang orihinal na lumikha ng disenyong pinag-uusapan?" Isang sandali ng katahimikan. Si Rafael ay tumingin sa kanyang ina, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ngunit alam kong huli na ang lahat para sa pagsisisi. Ang disenyo po ay pagmamay-ari ng Soriano Creations. Sagot niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Ito ay binuo ng aming creative team sa ilalim ng aking pamamahala. Pagkatapos, ipinatawag nila ang kanilang huling testigo, si Doña Elvira Soriano. Naglakad siya patungo sa unahan na may kumpiyansa at awtoridad. Ang bawat kilos niya ay ensayado. Ang bawat salita ay pinili. Ikinuwento niya sa hukom ang kanyang rags to riches story, kung paano niya itinayo ang Soriano Creations mula sa wala. Nagkunwari siyang biktima, isang matandang babae na ang tanging hangad ay protektahan ang pangalan at legasiyang pinaghirapan niya. "Your Honor," sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig na tila nagpipigil ng luha. Hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong gustong sirain ang aming pinaghirapan. "Itong babaeng ito," sabi niya, sabay turo sa akin. "Tinulungan namin siya. Tinanggap namin siya sa aming pamilya. At ito ang isinukli niya sa amin. Paninira at pagnanakaw? Masakit po. Napakasakit." Ang kanyang pag-arte ay perpekto. Ang hukom ay tumatango, tila nakikisimpatya. Ang mga tao sa loob ng silid ay nagbubulungan. Ang kanilang mga matay nakatutok sa akin, puno ng paghusga. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang paghina ng aking loob. Tila ang buong mundo ay laban sa akin. Tila ang kasinungalingan kapag isinusuot ng mayaman at makapangyarihan ay nagiging mas kapani-paniwala kaysa sa hubad na katotohanan. "Mayroon pa po ba kayong idadagdag, Ginang Soriano?" tanong ng hukom. Tumango si Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng tagumpay. "Wala na po, Your Honor. Nagsalita na po ang ebidensya." Pagkatapos ng testimonya ni Doña Elvira, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang simpatya ay malinaw na nasa panig nila. Tumingin sa akin si Attorney Reyes at bahagyang tumango. Isang senyales na kami na ang susunod. Ang puso ko'y dumadagundong na, tila gustong kumawala sa aking dibdib. "Your Honor," magalang na sabi ni Attorney Reyes, "nais naming ipatawag ang aming unang testigo, isang babaeng naglakbay mula pa sa Iloilo para magbahagi ng kanyang nalalaman. Tinatawagan ko si Ginang Teresita Reyes." Nagulat ang panig ng mga Soriano. Hindi nila inaasahan ito. Si Aling Teresita, sa kanyang simpleng bestida, ay naglakad ng may dignidad patungo sa witness stand.
Ginang Reyes, tanong ni Attorney Reyes, gaano ninyo katagal nakakilala ang ina ni Serafina, si Magdalena Alcantara? Mula pagkabata, sagot ni Aling Teresita, ang kanyang boses ay matatag. Magkapit-bahay kami, magkapatid ang turingan namin. Maari niyo bang ilarawan si Magdalena bilang isang kaibigan at bilang isang artista? Ikinuwento ni Aling Teresita ang lahat. Ang pangarap ni inay, ang kanyang angking galing sa pagguhit at pananahi, at ang kanyang kabutihang loob. At pagkatapos, ang pinakamahalagang bahagi. Naaalala niyo ba ang isang babaeng nagngangalang Elvira na naging kaibigan ni Magdalena? Opo, sagot ni Aling Teresita. Si Elvira. Dumating siya sa aming bayan na walang-wala. Si Magdalena ang kumupkop sa kanya, itinuring siyang pamilya, ibinahagi ang kanyang pagkain, ang kanyang tahanan, at maging ang kanyang mga pangarap. Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Si Doña Elvira ay nanatiling hindi kumikibo, ngunit nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa kanyang bag. At ang mga pangarap na yon, pagpapatuloy ni Attorney Reyes. May kinalaman ba sa pagdidisenyo ng damit? Opo, palagi silang magkasamang nagdodrawing. Mayroon pa ngang isang buong koleksyon na tinawag ni Magdalena na koleksyon ng pangarap. Ipinakita niya sa akin ang bawat disenyo at ipinakita niya rin ang mga iyon kay Elvira. Pagkatapos noon, si Serafina na ang ipinatawag. Nanginginig ang aking mga tuhod habang naglalakad, ngunit nang maupo ako sa silya, isang kakaibang kapayapaan ang aking naramdaman. Inilatag ni Attorney Reyes sa aking harapan ang tala-arawan ni inay. Ginang Alcantara, maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang hawak mo? Ang tala-arawan po ng aking ina, si Magdalena. At ano ang nilalaman nito? Ang kanyang buhay, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang pinakamalaking pagkabigo. Sa senyas ni Attorney Reyes, binuksan ko ang tala-arawan sa huling pahina, ang pahinang aking maingat na pinaghiwalay. Binasa ko ng malakas at malinaw ang bawat salitang isinulat ni inay, ang tungkol sa ninakaw na koleksyon, ang petsa, ang sakit. Nang matapos ako, ang katahimikan sa silid ay halos nakakabingi. Ang maskara sa mukha ni Doña Elvira ay nagsimulang mag-crack. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Your Honor, sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kasong ito ay hindi tungkol sa isang wedding gown. Ito ay tungkol sa isang krimeng nagsimula 30 taon na ang nakalipas. Ang Soriano Creations ay hindi biktima ng pagnanakaw. Sila ang magnanakaw. Ang buong pundasyon ng kanilang kumpanya ay itinayo sa mga ninakaw na pangarap ng isang babaeng pinagkatiwalaan sila. Objection! Your Honor, this is baseless. Sigaw ng abogado ng mga Soriano, ngunit huli na ang lahat. At bilang panghuling dagok, iprinisenta ni Attorney Reyes ang mga orihinal na sketch mula sa baul ni inay, mga papel na naninilaw na, may mga bakas ng paglipas ng panahon, ngunit ang bawat guhit ay malinaw. Inilatag niya ito sa tabi ng mga litrato mula sa unang fashion show ng Soriano Creations, parehong-pareho. Ang tunog ng pagbagsak ng gavel ng hukom ay tila isang kulog na gumising sa lahat. Ngunit may isang tunog na mas malakas pa roon, isang malakas na hikbi. Lahat ay napalingon sa pinanggalingan nito. Si Rafael, nakatayo siya, ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtatakip ay bumigay. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisising huli na. At sa harap ng buong korte, sa harap ng kanyang ina, sa harap ng buong mundo, sumigaw siya. Patawarin mo ako, Serafina. Patawarin mo ako. Iyon na ang wakas, ang pag-amin, ang pagbagsak ng mga higante. Sa gitna ng kaguluhan,
Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng hustisya para sa akin at para kay inay. Ang sigaw ni Rafael ay ang huling pako sa ataol ng kasinungalingan ng mga Suryano. Ang sumunod na mga araw ay isang mabilis na sunod-sunod na mga pangyayari. Ang desisyon ng korte ay pumanig sa akin. Hindi lamang ibinasura ang kaso laban sa Magda, kundi inatasan din ng Soriano Creations na magbayad ng danyos perwisyos para sa pinsalang idinulot nila sa akin at sa intellectual property na ninakaw mula kay Magdalena Alcantara. Ang iskandalo ay sumabog sa lahat ng pahayagan at social media. Ang pangalang Soriano, na dating simbolo ng luho at tagumpay, ay naging simbolo ng pandaraya at pagtataksil. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi ako nakaramdam ng paghihiganti. Wala nang galit na nag-aalab sa aking dibdib. Tanging isang malalim at payapang pakiramdam ng katarungan. Sa halip na magdiwang, umuwi ako sa Iloilo. Dala ang malaking halaga mula sa danyos perwisyos. Ang una kong ginawa ay ang ipaayos ang aming munting bahay. Pininturahan namin ito ng puti. Itinayo muli ang hardin ni inay at pinalitan ang mga lumang bintana para mas pumasok ang liwanag. Ang maliit na sala na dati nagsisilbing paggawaan ay inilipat namin sa isang mas malaking espasyo sa bayan. Ang pangalang Magda ay hindi na lamang isang maliit na brand na nakikilala online. Ito'y naging isang pangalang may kwento, isang simbolo ng katatagan at katotohanan. Dumagsa ang mga kliyente, hindi lamang dahil sa kontrobersya, kundi dahil nakita nila ang kaluluwa sa bawat disenyo. Ngunit ang pinakamatamis na gantimpala ay hindi ang pera o ang kasikatan. Ito ay ang kapayapaan. Isang umaga, ilang taon na ang lumipas, nakatayo ako sa harap ng isang bagong tayong gusali. Sa harapan nito ay isang malaking karatula, Magdalena Alcantara Sewing Academy. Ito ang aking pangarap na natupad para kay inay. Isang paaralan kung saan ang mga kababaihang tulad niya, puno ng pangarap, ngunit kapos sa oportunidad, ay maaaring matutong manahi ng libre. Hawak ko sa isang kamay ang kamay ng aking 5 taong gulang na anak, si Magno. Ang kanyang mga mata ay kasing kislap ng sa kanyang lola, puno ng kuryosidad at buhay. Sa araw ng inaugurasyon, habang pinuputol ko ang pulang laso sa harap ng maraming tao, natanaw ko mula sa malayo, sa kabilang kalsada, ang isang pamilyar na anino. Nakatayo sa tabi ng isang puno, payat at tila mas tumanda ng ilang dekada. Si Rafael. Hindi siya lumapit. Hindi siya nagtangkang magsalita. Tumingin lamang siya mula sa malayo, isang tahimik na manonood sa buhay na sanay sa kanya, sa pamilyang sanay binuo niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo, isang estranghero sa sarili niyang nakaraan. Wala akong naramdamang galit, wala ring awa. Tanging isang pagtanggap na ang aming mga landas ay sadyang nakatakdang magkahiwalay. Pagkatapos ng seremonya, habang ipinapakita ko kay Magno ang mga makina sa loob ng akademya, isang munting kamay ang kumalabit sa akin. Isang batang babae, marahil ay nasa 10 taong gulang, ang nakatingin sa akin ng may paghanga. "Kayo po ba si Ma'am Serafina?" Tanong niya. Ang kanyang mga matay kumikinang. "Ako nga," sagot ko ng may ngiti. Sabi po ng nanay ko, "Dahil sa inyo, makakapag-aral na rin po siyang manahi. Pangarap niya po yun." Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Sa kanyang mga mata, hindi ang eskandalo ang nakikita niya, hindi ang pera, hindi ang sakit. Ang nakikita niya ay pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Ito ang pinakamatamis na gantimpala. Hindi ang pagbagsak ng mga Soriano, kundi ang pagbangon ng mga kababaihan tulad ng aking ina. Ang legacy ni Magdalena ay hindi na lamang nasa loob ng isang baul o isang tala-arawan.
Ito ay buhay. Tumitibok sa bawat ugong ng makina, sa loob ng akademya, sa bawat pangarap na muling nabubuo, sa bawat sinulid ng pag-asa na hinahabi ng mga bagong henerasyon. Niyakap ko ang aking anak. Tingnan mo anak, bulong ko. Ito ang kaharian na itinayo ng lola mo. Isang kahariang hindi gawa sa ginto at marmol, kundi sa sinulid, pangarap, at tibay ng puso. At sa kahariang yon, sa wakas, kami ay tunay na malaya. Maraming taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga Soriano. Minsan, sa mga balitang dala ng hangin, naririnig ko ang kanilang mga kwento, mga pira-pirasong impormasyon na tila mga multo mula sa isang malayong nakaraan. Si Doña Elvira, sabi nila, ay nabubuhay mag-isa sa dambuhalang mansyon. Ang bawat silid ay balot ng katahimikan, isang katahimikang mas nakakabingi pa sa anumang sigaw. Ang yaman ay naroon pa, ngunit ang mga halakhak, ang mga yapak, ang buhay ay matagal nang umalis. Ang kanyang naging sentensya ay hindi ang pagkakakulong sa rehas, kundi ang pagkakakulong sa isang palasyong puno ng mga alaala ng kanyang kasalanan. Iyon ang kanyang karma, ang hiya, ang kahihiyan. Si Camila, sabi naman ng iba, ay nagtatrabaho ngayon bilang isang sales associate sa isang department store. Ang mga kamay na dati humahaplos lamang sa pinakamamahaling sutla ay ngayoy nagtutupi ng mga damit na pangmasa. Ang kanyang parusa ay ang pagbabalik sa mundong kanyang hinamak. At si Rafael, narinig ko mula kay Attorney Reyes na simple na lamang ang kanyang buhay. Humiwalay sa pamilya, nagtayo ng maliit na negosyo at hindi na muling nag-asawa. Hindi ko siya kinamuhian, hindi rin naawa. Siya'y naging isang aral, isang paalala na ang pag-ibig na walang tapang ay isang harding hindi kailanman mamumulaklak. Napatawad ko na ba sila? Isang gabi, habang tinitingnan ng isang luma naming litrato ni Rafael, tinanong ko ang aking sarili. Hindi ko alam kung patawad ang tamang salita. Siguro, mas tamang sabihin na binitiwan ko na sila. Ang galit ay isang mabigat na pasanin at matagal ko na itong ibinaba para may lugar sa aking mga kamay para sa mas mahahalagang bagay. Ang pagpapatawad ko ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa akin, para sa aking kapayapaan. At ang kapayapaan, natagpuan ko ito. Hindi sa yakap ng ibang lalaki, hindi sa paghihiganti. Natagpuan ko ito sa mga simpleng bagay, sa ngiti ng aking anak na si Magno tuwing umaga. Sa bawat babaeng nagsisipagtapos sa Magdalena Alcantara Sewing Academy, dala ang bagong pag-asa. Sa bawat disenyong aking nalilikha na hindi na lamang basta damit, kundi kwento ng pagbangon. Isang hapon, sa aming naayos ng bahay sa Iloilo, naupo kami ni Magno sa harap ng lumang makina ni Inay. Ang makinang minsan ay naging saksi sa kanyang mga luha. Ngayon ay isang monumento ng aming lakas. Ituro niyo po sa akin, Inay, sabi ni Magno. Ang kanyang maliliit na daliri ay maingat na humahaplos sa malamig na bakal nito. Ngumiti ako. Ginayahan ko ang kanyang mga kamay. Inilagay ang isang pirasong retaso sa ilalim ng karayom at itinuro sa kanya kung paano dahan-dahang tapakan ng pedal. Ang pamilyar na ugong ng makina ay muling umalingaw-ngaw sa aming tahanan. Ngunit hindi na ito tunog ng pag-iisa o paghihirap. Ito na ang tunog ng aking kapayapaan, ang tunog ng aking tagumpay. Ang pamana ni Inay ay hindi lamang ang kanyang galing sa pananahi. Ang tunay niyang pamana ay ang aral na kahit gaano karaming beses kang mapunit ng buhay, laging may paraan para buuin muli ang sarili, gamit ang sinulid ng katatagan at karayom ng pag-asa. At ang pamanang yon, ipapasa ko sa aking anak at sa lahat ng susunod pang henerasyon. Ito ang aming kwento. Isang kwentong tinahi mula sa pighati, ngunit binurda ng pag-ibig at pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ni Serafina.
Isang kwentong tinahi mula sa pighati, ngunit binurda ng pag-ibig at pag-asa mula sa kaibuturan ng aming puso. Maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat pagpatak ng luha at bawat pagngiti ni Serafina. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali, at ang iyong pananatili hanggang sa dulo ay isang karangalan para sa amin. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, hindi maikakaila na ang isa sa pinakamabigat na eksena ay ang gabing itinapon si Serafina sa gitna ng ulan. Sa sandaling iyon, ramdam namin ang kanyang panginginig, ang kanyang pag-iisa, ang kanyang pagkawasak. Dahil ang kwentong ito ay hango sa libu-libong kwento ng mga kababaihang tahimik na lumalaban araw-araw, mga ilaw ng tahanan na minsay sinusubok ng pinakamatinding dilim. Ito ay isang paalala na sa loob ng bawat isa sa atin, mayroong isang maliit na apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo, na ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili para sa kapayapaan. At higit sa lahat, na ang pag-asa ay parang isang butil na kahit ibaon pa sa pinakamadilim na lupa, ay palaging hahanap ng paraan upang sumibol patungo sa liwanag. Kaya ngayon, kami naman ang magtatanong sa iyo. Sa iyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Serafina na hindi nabalikan si Rafael? At ikaw, kung nasa kalagayan niya, kaya mo bang magpatawad sa ganitong klase ng pagtataksil? Nais naming marinig ang iyong saloobin. Huwag mag-atubiling i-share ang iyong nararamdaman sa comment section. At kung ang kwento ni Serafina ay umantig sa iyong puso, mangyaring i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon. Hanggang sa muli.